Sama-sama tayong magiging saksi! Pinagsisita ng mga tauhan ng MMDA ang mga sasakyang bawal dumaan sa EDSA bus lane kaninang umaga. Kabilang na ang isang sasakyan at kakonvoy nito. Pagbukas ng passenger door, bus lane yan. Bumungad si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Sabi niya nagmamadali lang siya, tapos sabi niya kung bigyan na lang daw yung lisensya ng driver. Nagpatikit naman po. Tinikita ng dalawang driver ng convoy ni Singson na tig 5,000 piso ang babayarang multa. Ang gusto lang naman po namin is ipatupad ang tama. And we want to implement the rules, we want to implement the law ng fair and square po para sa ating mga kababayan. Humingi naman ng paumanin si Singson. I'm very sorry at hindi sinasadya dahil nag-overtake daw yung driver. Hindi naman sa bus lane mismo, nag-overtake lang sa... Hindi nakasarayo kasi bukas. Nag-overtake. Anyway, hindi dapat tularan. Bilang pagkilala sa tamang pagganap sa kanilang tungkulin, magbibigay daw ng pabuya si dating Governor Chavit Singson sa mga MMDA enforcer na nanghuli sa kanila dahil sa paggamit sa EDSA bus lane. Pinapahanap ko na si Chairman Artes, magpapadala ko ng 100,000 premyo sa mga nanghuli para ma-encourage silang huliin lahat. Walang dapat above the law. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng MMDA sa sinabing ito ni Singson. Ipinaliwanag din ni Singson kung bakit walang plaka ang sasakyan. Walang plaka yun, bagong gawa. Bulletproof cars, bagong-bago, kaya wala pang plaka. May mga papeles na pero hindi pa na-retro dahil tinetest pa. Base sa patakaran ng Department of Transportation, bukod sa mga bus na nag-ooperate sa EDSA Carousel, 5 pinakamataas na opisyal ng gobyerno lang ang pinapayagang dumaan sa busway. Pwede rin dumaan ng mga re-responding emergency vehicles gaya ng ambulansya, truck ng bumbero at Philippine National Police. Ang mga lalabag, pagmumultahin ng 5,000 hanggang 30,000 piso, depende kung pang-ilang offense na. Pwede ring masuspende o ma-revoke ang driver's license. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Patay ang isang babae at kanyang sanggol na anak sa sunog sa Arayat, Pampanga. Nagkasunog din sa Batangas City at Davao City. Mahigit 200 pamilya ang nawalan ng tirahan. Saksi si John D. Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Nagngangalit ang apoy sa maliit na tindahang ito sa Barangay 11 sa Batangas City. Kwento ni Maricel, isa sa nasunugan, nasa palengke siya nang itawag sa kanya na may sunog. Wala raw silang naisalbang gamit. Mga documents, mga ID ko, mga permits, ay wala, sunog lahat. Inabot ng 1 oras bago naapula ang sunog. Mahigit 2 milyong piso ang halaga ng pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Iniimbestigahan ang sanhi ng apoy. Nilamon din ng apoy ang mga bahay sa Muslim Village, Purok 26 sa Barangay 76A, Bukana, Davao City. Nagkagulo ang mga residente sa takot na umabot sa kanilang mga bahay ang sunog habang naghihintay ng bumbero. Naapula rin ang sunog pero matapos ang ilang oras, sumiklab na naman ang isa pang sunog sa Purok 4, Bukana Sibol sa parehong barangay. Mahigit 200 pamilya ang apektado. So dali lang siya nakasigab ba? Kay plywood man ang kuan niya, kalakat, sagol-sagol ang bumbong. Wala dyan na salvar sa ako ang kuan kay ang ako yung apo akong gisiguro. Batay sa investigasyon ng BFP, overloading ng electrical outlet ang nakikitang sanhi ng unang sunog. Ang ikalawang sunog, posibleng dahil naman sa electric fan na naiwang nakasaksak. Hindi na makilala ang bangkay ng mag-ina mula sa Arayat, Pampanga matapos masunog ang kanilang tirahan. Ang anak, 5 buwang gulang lang, hindi makapaniwala ang kinakasama ng biktima na nagtatrabaho sa Maynila sa sinapit ng kanyang mag-ina. Nasyak po ako. Hindi ko po ang alam ng gawin ko. Matutulungan ko po yung mag-ina ko po. Nandito po ako. Wala po ako, malayo po ako sa kanila. Ayon sa mga otoridad, mabilis kumalat ang sunog dahil gawa sa light materials ang dikit-dikit na bahay. Isang tinitignan din po namin yung naging sanhi, yung electric. Para sa GMA Integrated News, ako si John D. Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao, ang inyong saksi. Nagbabala ang PNP sa sino mang magkakanlong kay Pastor Apollo Quiboloy na itinuturing ng pugante dahil sa mga kasong kinakaharap niya.
Pwede na rin daw siyang isailalim sa citizen's arrest. Saksi, si Ian Crew. Sa isang audio clip nitong weekend, iginiit ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy na nagtatago lang siya para protektahan ang sarili at hindi dahil meron siyang kasalanan. Sabay banggit din ang kondisyon para siya'y lumitaw. Bigyan ninyo ko ng garantiya na hindi mangingialam ang mga puti sa kasong ito sa Pilipinas. Hindi mangingialam ang FBI, ang CIA, ang US Embassy. Ako po ay lilitaw at haharapin ko ang lahat ng kasong yan kahit saan nyo dalhin dito sa Pilipinas. Ako po, pag nahuli ninyo, hindi ako magpapahuli ng buhay. Barilin na lang ninyo ako, maliban kung ibigay ninyo ang garantiyang hinihiling ko sa inyo. Tugon dito ni Pangulong Bongbong Marcos. It seems to me a little bit tail wagging the dog, ang tawag, na siyang magbibigay ng kondisyon sa gobyerno doon sa kaso niya, akusado siya sa warrant of arrest. So, I mean, we will exercise all the compassion to Pastor Quiboloy. Naharap si Quiboloy sa mga kasong child abuse at sexual abuse base sa inilabas na arrest warrant ng isang korte sa Davao. Nakahain din sa korte sa Pasig ang kasong qualified trafficking na ayon sa DOJ ay non-bailable. Wanted din si Quiboloy sa Amerika dahil sa mga patong-patong na kaso gaya ng sex trafficking, conspiracy at bulk cash smuggling. To Pastor Quiboloy, we've known him for a very long time, and ang mapapangako ko, all the proceedings will be fair. Now, as to the involvement of the United States, malayo pa yan eh. That's going to take years. So I don't think that's something he needs to worry about, quite frankly. Sa isang statement, sinabi naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na hindi maaaring magpataw ng anumang kondisyon si Quiboloy para sa kanyang pagsuko. Ang dapat daw na sinusunod ay ang nakasaad sa batas na umiiral para sa lahat. Hinikayat ni Remulla si Quiboloy na harapin na lang ang mga kaso laban sa kanya. Tiniyak din ni Remulla ang kaligtasan ni Quiboloy. Pinatigos naman ni Senadora Risa Ontiveros ang audio message ni Quiboloy. Pastor Quiboloy, lumabas ka na sa lungga mo. Tutal, nagpapa-interview ka naman sa mga vlogger. Magpa-interview ka na rin sa amin sa Senado. Wala kang katiting na ebidensya laban sa aming mga matatapang na witnesses. At wala kang karapatan. Siraan ang Senado at ang mandato nito. Ang PNP, sinabing pinag-aaralan na ng Firearms and Explosives Division na suspindihin o i-revoke ang lisensya ni Quiboloy na nagmamay-ari ng 19 na armas. Pero dahil itinuturing ng pugante si Quiboloy, maaari na raw siyang arestuhin kahit ng isang sibilyan. Wala raw special treatment sa pastor at patuloy ang manhunt operation para maisilbi ang warrant ng Davao RTC. Kung isang civilian po ay makikita po ang isang tao na wanted po, ay po pwede po itong gamitin para siya po ay arestuhin. Ang sino man pong individual na magkakanlong sa isang taong alam po niya na ito po ay wanted at pinaghahanap po ng batas, ay maaari po siyang maharap sa kaso obstruction of justice po. Sinisikapan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Quiboloy sa usaping ito sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Tumila po ng isang batang 5 taong gulang sa Bukidnon matapos mabundol ng pickup. Ang nahulikam na insidente sa pagsaksi ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central, Luzon. Nakuhanan ng CCTV ang pagtawid ng 5 taong gulang na lalaki sa National Highway sa Valencia City, Bukidnon. Maya-maya dumating ang puting pick-up truck at nabundol ang bata. Sa lakas ng impact, tumilapon ang bata sa kabilang lane ng kalsada. Angkol! Iyak at paghingi na lamang ng tulong ang nagawa ng ina ng bata habang karga-karga ang dugo ang anak sa gitna ng kalsada. Nang may dumaang tricab, agad isinugod ang biktima sa ospital. Ayon sa ina ng bata, naguhugas lang siya ng kamay sa isang establishmento na kanilang pinasyalan nang hindi na malayang tumawid na pala ang kanyang anak.
Nasa maayos na kalagayan na ang bata pero problema ng pamilya ang gastusin sa pagpapagamot nito. Manawagan ko sa katong nakabangga nga unta mo surrenders. Yang sa itong panagutan ng among mga problema diri sa kuan sa among bills. Kaya kami wala ni bisag lumay. Sa Bantay, Ilocos Sur, nakunan din ng CCTV ang pagdaan ng isang tricycle na sinundan ng mabilis na rider. Ang rider sumalpok sa kasalubong na truck. Patay ang 20 taong gulang na rider na graduating student na sana. Overtaken niya yung tricycle, nasagi niya itong tricycle, hindi niya na-control at pumunta sa opposite lane. Dapat cautious pa rin tayo pagka nag-overtake. Halos mawasak naman ang unahang bahagi ng isang pickup truck matapos itong mahagip ng tren sa Legazpi City, Albay. Ayon sa pulisya, patungong Naga City ang tren nang pilitin ng pick-up na tumawid sa riles. Nagtamo ng galos ang babaeng driver ng pick-up. Wala raw crossing keeper sa lugar na nagpapahinto sa mga sasakyan tuwing dadaan na ang tren. Patuloy namang kinukunan ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia ang panig ng PNR. So, nakausap naman namin kahapon yung representative ng PNR. Ipapapot din nila sa main nila kasi dapat meron talagang tao. Part naman sir ng motorista, number 1 bagang nakaano dyan, stop look and listen tayo. Para sa GMA Integrated News, Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon, ang inyong saksi. Umabot na sa halos 900 ang bilang na may pertussis o whooping cough sa bansa. Sa datos ng DOH mula noong Enero hanggang Marso, 49 na ang nasawi. Nakaramihan ay edad 5 pababa. Kumparehan sa 80 lang nakaubuang kaso ng pertussis para sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ang hindi pagpapabakuna ang isa sa mga itinuturong sanhi ng pagdami ng kaso. Ay sa DOH, sa ngayon, sapat ang supply ng bakuna pero posibleng magkaroon ng kakulangan sa susunod na buwan sa gitna ng outbreak sa ilang lugar sa bansa. Ginagawan na raw nila ito ng paraan. Sa Hunyo raw darating ang in-order na 5-in-1 vaccine ng DOH. Mahigit 1.5 bilyong piso ang ilalaan para sa fuel subsidy ng mga PUV driver at operator dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ay sa LTFRB, 10,000 pesos na ayuda ang makukuha ng mga operator at driver ng motor jeep, 6,500 pesos naman para sa mga bus, minibus, traditional jeep, tourist at school bus at mga taxi. 1,200 pesos para sa mga delivery rider at 1,000 pesos sa mga tricycle driver. Aminado naman ang LTFRB na may mga kailangan pang ayusin sa pamamahagi ng ayuda, gaya sa pamimigay ng ayuda sa mga tricycle driver na nagkaroon daw ng problema sa mga kulang-kulang na listahan. Bukas, mahigit piso kada litro ang taas presyo sa diesel, gasolina at kerosene. Ang taas presyo sa diesel at kerosene pinakamataas ngayong taon. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.